good morning. Hello. Hello po, good morning. Mag-nuggets tayo at tumbukin natin. Napakarami pa rin kasing nakikita ko na matagal na nakikinig sa Greater Truth, ngunit naghihirap pa rin ng buhay at may sakit pa rin. So kailangan po natin tumbukin ito. Una sa lahat po, itong video na ito, kung minsan mo nang pakikinggan at hindi mo pakinggan muli, hindi mo makuha. Ay hindi ka naman makikinig uli kung hindi ka naman interesado talaga. Gusto nyo bang mapalaya sa sakit? Gusto nyo bang mawala ng sakit at hindi na mabalik ang sakit sa iyo? Gusto mo bang mawala ng kahirapan sa buhay mo? Gusto mo ba talaga o hindi? Kasi kung gusto mo, magpupursige kang reviewin, balikan ng balikan hanggang sa makuha mo ito. Kasi hindi mo makuha ito sa isang pakinigan. Gusto nyo ba talaga? O baka akala nyo ay ang pagpapala po, bigla na lang pumapatak? Hindi po. Ang pagpapala po ay bunga ng iyong pananampalataya. Ganon din po ang sakit. So ang pananampalataya po ay galing sa patuloy, paulit-ulit na pakinig ng salita ng Diyos. Dahil ang kahirapan po ay bunga ng paniniwala na patuloy pinakinggan natin mula bata tayo. Ganun din ang sakit. So kung hindi mo matalo yung pinakinggan mo dati na patuloy, hanggang ngayon, hindi po asenso ang buhay mo. Ganun din, hindi ka rin mapapalaya sa sakit. So kung wala, hindi po tayo interesado, nandito lang ito laging video na ito, reviewin nyo lang. Hindi po tayo pagpapalain kailanman. Kung ang laman ng ating puso ay taliwas sa salita ng Diyos. Alright? So, basahin natin ang ating, andyan pala, good morning, Ate Sina. Basahin natin, Efeso chapter 2. Balikan po dahil ito tutumbukin natin ang mga sekreto, formula. Paano po pagpalain sa buhay at paano po mawala ang sakit hanggang sa ito hindi na kailanman bumalik. Okay, basahin natin Ephesians chapter 2 verse 5 to 8. Basahin ko po sa King James Version. Kung mayroon kayong Tagalog, hindi basahin niyo po sa inyong Tagalog. Pero kung hintay lang kayong basahin ko rin dito sa Tagalog, binasa ko na sa King James, pagkatapos ng video, hindi nyo nang panoorin, kapatid, please, huwag ka magagalit sa Diyos. Sasabihin, pinahintulutan ng Diyos ng sakit, ha? At pinahintulutan ng Diyos ng kahirapan. Tayo po ang gumagawa ng ating buhay. Ulitin ko po, tayo ang gumagawa ng ating buhay. Hindi po ang Diyos, hindi ang demonyo. Okay ba? Verse 5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved. Nung tayo daw ay patay sa kasalanan, nakabaon sa kasalanan, nakalibing sa kasalanan, dead in sins, ay binuhay daw tayo uli, together, kaisa, kasama ni Kristo. Sa pamamagitan daw ng grasya tayo nangaligtas. Okay? So walang walang special na tao dahil lahat ng tao nagkasala. Verse 6. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. At sabi niya, binangon tayong muli kasama ni Kristo at pinaupo tayo kasama ni Kristo rin sa sangkalangitan, sa kaitaasan. Pinaupo, please. And verse 7,
that in the ages to come you might show the exceeding riches of His grace. Upang pagdating ng panahon, maipahayag ninyo ang hindi mahulilip, sobra na kayamanan ng biyaya o grace and His kindness to us are through Christ Jesus. May hayag daw pati ang kabutihan ng Diyos sa atin na tayo ay na kay Kristo na dahil bumangon na tayo mula sa patay kasama ni Kristo. Pag sinabi din sa verse 5 na quickened together, inahon mula sa patay, hindi ka na hawak ng kamatayan. Talk to me. Tama, hindi. Pag inahon ka na sa swimming pool at umuwi ka na sa bahay mo, nakabaon ka pa rin ba sa swimming pool o hindi? Pag galing ka sa libingan, sa hukay, bumangon ka na, umuwi ka na, naligo ka na. Nasa loob ka pa ng hukay, hindi. Okay? Verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sabi niya, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. O biniligtas kayo ng biyaya o grace sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito, sabi niya, ayon sa iyong luma na katauhan o kakayanan. Ito daw ay regalo, gift of God. Amen? Father Almighty, salamat po. Ituro niyo po sa amin at nang ma-review din po ng hindi nakapakinig itong katotohanan sa iyong sinabi. Ama, alang-alang sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ng kordero mo, na mapakinabangan namin ang kanyang binayaran. Dalangin ko siya sa umagang ito, ukil-kilin mo, tuhugin mo kami ng matalas mong konsensya, matalas mong salita, upang tumimo sa aming puso ang iyong katotohanan. Dahil nagagalak ka na ang iyong mga anak, ang lahat ng tao sa mundo ay sumasagana at malusog ang katawan. Salamat po, Ama, Aba, Daddy, salamat po, Holy Spirit. We bless you, we honor you. Sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, aming katauhan, si Jesucristo ng Nazareth. Amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Amen. Go forth. Gusto ko po tutukan natin dito sa isang talata para po tayo ay mayroong focus dito sa verse 8. For by grace are ye saved through faith. Niligtas kayo ng grasya sa pamamagitan ng pananampalataya. Unang-una po ang sinabing ligtas ay inahon ka mula sa kadiliman, hinugot ka, kinuha ka sa mula sa kaharian ng kadiliman, inilipat ka sa kaharian ng Diyos. Yan po ang ugat ng sinasabing save or ligtas. Ulitin ko pa, sa sunod, maaring, napakinggan mo ngayon, ngunit hindi mo pinakinggan uli, hindi mo makukuha. Sigurado ako. Dahil kailangan talunin natin yung pinakinggan natin mula pa noong bata tayo. Kaya 9 minutes tayo. Tatapusin natin ito. Kung tamad ka makinig, maiwan kang mahirap, kapatid. Mamatay kang mahirap, ha? Kung ayaw mo makinig, nakakatamad makinig, mamatay ka sa sakit, okay?
Hindi ko na trabaho yon. Wala na akong obligasyon. Maging Diyos, wala na po. Makinig at makinig at makinig. Ha? Basahin natin. Kolosa 1:13 para maunawan natin. Ang sinasabing save. Colossians chapter 1 verse 13. Gusto mo ba talagang sumagana sa buhay? Gusto mo ba talagang mawala ng sakit sa katawan mo, sa puso mo? Gusto mo ba talaga? O hindi naman? Okay lang. Dito sa Kolosa 1:13, Tagalogin natin, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat. Sabihin mo nga naglipat, inilipat na. At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kung nailipat ka na mula sa kadiliman, at kung ang kadiliman ay kamatayan, kahirapan, sakit, pighati, sama ng loob, takot, at nailipat ka na, hindi po ililipat pa lang, naglipat, inilipat na sa kaharian ng anak ng Diyos, mayroon pa bang hawak sa iyo ang sakit at kahirapan o wala na? Kaya kailangan malaman natin na ang kaligtasan, ang sinasabing ligtas, ay wala na sa teritoryo ng kalaban. Wala na siya karapatan man lang na hipuin ka. Bakit malayong malayo na siya? Nasa impyerno siya, nasa langit ka. Kung baga, inilipat ka na sa kaharian ng anak ng Diyos. Wala po kadiliman doon. At tingnan mo, ang sunod na verse. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Doon daw sa pinaglipatan natin kung saan naroon tayo ngayon, kaharian ng anak ng Diyos, yun daw talaga ang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan mo, kasalanan ko, ay pinatawad na. Kung pinatawad na ang kasalanan mo, kahapon, ngayon, magpakailanman, makasalanan ka pa o hindi. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan doon sa kadiliman. Kaya naroon ang kamatayan, naroon ang sakit, naroon ang kahirapan. Pero inilipat ka na. Doon sa paglipat sa iyo, ebidensya na lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. So makasalanan ka pa, hindi. Kaya sabi ko, pag hindi mo pinakinggan ito paulit-ulit, hindi mo makukuha. Kita mo, maraming hindi nakikinig sa Cavite. Maraming mahirap doon. Maraming dahilan, bakit hindi nakinig. Siya Sina, nandyan. No? Mayaman tong batang to. Darating ang panahon. Babalikan ako nito. Daddy, nandito po ako. Sino kayo? Ako po si Scientist Sina. Naka-schedule po akong lumipad papuntang Mars. Super yaman to mga batang to. Yung panahon ko nung araw, 14, 15 years old, kung narinig ko ito, sabi ko sa iyo, hindi na ako senador siguro. Yung nga hindi nag-aaral naging senador Baka presidente pa tayo. Alright. Akala mo, biro yon. Ikaw, teacher,
Baka hindi mo alam na in every teacher, sa bawat guro, mayroong paaralan. Ang bawat guro na nakikinig ng Greater Truth, mayroon siyang sariling paaralan. Hindi katatanda na guro lamang, kundi mayroong kasariling paaralan. Yan po ang totoo. Pero kung hindi mo alam na nailipat ka na mula sa ugat pagkabaon sa sa kadiliman, nasa kaharian ka na ng liwanag, kaharian ng Diyos. Ang titingnan mo palagi, yung pagiging guro mo lamang. Magkano sinisweldo? Kahirap-hirap pa ng trabaho? Matitigas pa ang ulo ng mga bata dahil hindi natuto. Isa, sabi ng bata. Dalawa, sabi ng mga bata. Dalawa. Ay, ang bot. Gusto ko napanood ko sa post ni Teacher Jasmine. Alright. So, ang ugat, binunot na. Ang lahat ng kaligtasan, pag sinabing ligtas, nilipat ka na mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, wala na siyang kapangyarihan sa'yo. Inilipat ka sa kaharian, hindi basta ang nilipatan natin. Kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, kaharian ng Diyos. So kung umahon ka na doon sa kadiliman, bakit ka nagkakasakit? Bakit ka naghihirap? Dahil doon sa kadiliman ang kahirapan, doon din sa kadiliman ang sakit. Balikan natin Efeso uli. 2:8, ikaw ay niligtas ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pakinig at pakinig ng mabuting balita, ikaw ay ligtas o iniligtas ng biyaya. Ang biyaya o grace, kapatid, ay banal na pagkahawa ng Diyos sa puso natin at refleksyon tayo ng buhay niya. Ulitin ko po, grace means divine influence upon the heart po, sa loob, and the reflection of the life. Life means Zoe, buhay ng Diyos. Banal na pagkahawa, walang ibang banal kundi Diyos. Nahawa, banal na pagkahawa sa puso. Mula sa puso po ang pagkahawa. Dahil lahat ng buhay na tinatama ng tao, dumaloy lamang mula sa kanyang puso. So meron tayong batas. Kung ano iniisip mo sa puso mo, ay ganyan ka. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. So dalawang batas na yun, kailan umiral sa'yo. Kung ikaw ay iniligtas na mula sa kadiliman tungo sa kaharian, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng kadiliman, wala na siyang hawak sa iyo. Nasa kapangyarihan ng kadiliman, ang sakit at kahirapan. Ngunit, kailangan sumasampalataya tayo. Ano ang sumasampalataya? Alam mo ba na ang kahirapan ay pananampalataya rin? Alam mo ba na ang sakit ay pananampalataya rin? Pananampalataya ng kapangyarihan ng kadiliman. Huwag mo sabihin hindi pananampalataya. Ang lakas mo mag-ebidensya eh. Ang lakas nga ng pananampalataya na yun eh. Pag sabi ng doktor siya may sakit ka eh. Andyan agad, kita mo agad eh. Ang bilis ng bunga ng pananampalataya mo eh. Pag piniwalaan mo sinabi ng doktor eh. Huwag mo sabihin, hindi pananampalataya yan.
pananampalataya nga lang ng kadiliman. Kapangyarihan ng kadiliman. So, kung patuloy ka nananampalataya na ikaw ay may sakit, kahit makinig ka ng video na ito, paulit-ulit at hindi mo naman panghahawakan na sinasabi dito, mamamatay ka sa sakit, kapatid. Pero faithful ka sa church. Sabi ni Pastor Jack, napaka-faithful mo. Alas 9 ang gawain, alas 6:30, nandun ka na, nag-aayos ka na ng mga bulaklak. Naglalagay, nagdidilig, naglilinis ng church. Pagkatapos, nagpipret na si Pastor. Nandun ka sa likuran, wala kang narinig. Dahil akala mo, kaya ka iligtas ng faithfulness mo. Hindi po. Ano ang faith? Ano ang pananampalataya? Patuloy na pakikinig at pakikinig ng mabuting balita. Hindi po sumampalataya ka lang sa Diyos. Hindi po. Yun ang ibig niya sabihin na umasa ka lang sa itaas, sumampalataya ka lang sa Diyos. Ang ibig po ng sampalataya, nakarinig at patuloy nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi nakarinig na sinasabing Diyos lang. Salita ng Diyos. Ulitin ko, salita ng Diyos. Salita, salita, salita. Dahil ang iyong sakit at kahirapan galing sa pakikinig ng pakikinig na walang humpay na pakikinig mo. Sa sanglibutan, sa kahirapan at sa sakit. Ewan ko kung hindi yung review nito, di kapatid, huwag ka mag-prayer request. Dahil hindi kita matulungan sa prayer kung hindi ka sumasampalataya. Tingnan natin ano ang pananampalataya natin. Unahin natin ang sakit. Dito sa unang Pedro 2:24. Huwag mo sabihin na gumaling na kamag-anak mo, ha? Gumaling na ang mahal mo sa buhay, hindi ka na makinig. Kapatid, ang sakit po, espirito. Basahin mo sa Matthew, ha? Matthew 7. Pag lumaya daw ang karumal-dumal na sakit o espiritu sa tao, pupunta daw siya sa ilang at doon maghahanap siya ng kanyang kapahingaan. Hindi daw siya mapahinga. Kailang bumalik siya sa katawan ng tao. Kaya babalik siya sa katawan mo at kung wala daw laman ang katawan mong katotohanan, walang mabuting balita na laman ng iyong puso, magsasama daw po siya ng 7 pang mas masama na sakit sa kanya. Mas karumal-dumal pa sa kanya. At ang tao na yan ay magiging malala pa ang sitwasyon niya kaysa una. Kaya baka akala mo kampante ka na, ha? At pinagaling ka na ng Lord. Umiwalay ka na dito sa pakikinig. Pag bumalik yung kapatid, mas masahol, mas mahirap ang sitwasyon mo kaysa dati. Demonyo yan, kapatid. Demonyo. May taong makulit, pero ang demonyo hindi lang makulit. Nagpipilit pang bumalik. Ha? Ang sakit ay demonyo, taga-kadiliman, karyaan ng kadaliman. Okay? Verse 24. Unang Pedro 2:24. Pakinggan mo, pagbulay-bulayan mo ito. Ulit-ulitin mo makinig ng video na ito. Kahit mahaba. Magkano lang naman ang load? 10 pesos eh. Baka pakinig ka na, matapos mo na ito eh. Maghapon ka rin nagtitetext sa sarp-sarp eh. Pero dito sa kagalingan at karangyaan mo, tamad ka makinig, bahala ka. Ha? Hindi po ito reliyon. Hindi po ito denominasyon. Wala akong pakialam kung anong reliyon mo. Ang pakialam ko, guminawa ang buhay mo at maging malusog ang katawan mo. Verse 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng krus. Ibabaw ng kahoy. Dinala ba niya? Nagdala. Dinala. Kung dinala niya ang kasalanan mo, may kasalanan ka pa, wala. Na siya rin ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa kasalanan
ay mga buhay tayo sa katuwiran. Kanina sinabi natin, inilipat na tayo mula sa kaharian ng kadiliman inilipat na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian ng anak ng Diyos na siyang pag-ibig. Ibig sabihin, patay na tayo sa kasalanan. Naiwan yung lumang sarili doon sa libingan. Ang umahon kasama ni Kristo ay hindi na makasalanan. Dahil pinatay na raw tayo sa kasalanan dahil tinangay niya lahat ng kasalanan natin sa katawan niya. Ngayon, nangabuhay na tayo sa katuwiran. Ang mga matuwid ay nasa kaharian ng Diyos. Ang mga matuwid ay matuwid sila ayon sa katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran ng tao. Etong katauhan na matuwid na ito, hindi po ito tinatablan ng anumang sandata ng kalaban. Isaiah 54:17. Tayo ay katuwiran ng Diyos. Na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ibig sabihin, ang sugat niya, ebidensya na ang iyong mga kasalanan at iyong mga sakit, inangkin, kinuha, inako niya. Kaya ka nga naahon, nalipat mula sa kapangyarihan ng kadiliman kung saan naroon ang sakit Inilipat ka sa kaharian ng Diyos mismo, ng anak ng Diyos Paano ka naman? Ano naman karapatan pa ng sakit at kahirapan sa iyo? Ay nailipat ka na nga, wala ka na sa teritoryo niya So ito, pag pinakinggan mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. Pero sinasabi nilang, umasa ka lang sa itaas, umasa ka lang sa Diyos, faithful ka sa church, pero wala kang alam na salita, wala kang pananampalataya. Hindi ka ligtas sa lahat ng sakit at kahirapan. Bakit? Umasa ka sa Diyos Akala mo okay na yung faithful ka sa church. Nagpupreach si pastor, naroon ka sa likod. Pinupuri ka pa naman ni pastor. Salamat sister, salamat brother. Pagdating namin, malinis na, maayos na ang lahat. Pagpalain ka ng Panginoon. Tuwan-tuwa ka naman. Pero wala kang alam na salita ng Diyos. Kung wala kang alam na salita ng Diyos, hindi ka ligtas sa anumang gapos ng kalaban. Dahil sabi niya, kayo'y niligtas ng biyaya, divine influence, banal na pagkahawak ng Diyos sa puso at refleksyon ng kanyang buhay. Wala kang alam na salita niya. Dahil sabi niya, niligtas kayo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Akala mo may pananampalataya ka dahil faithful ka sa church. Pero hindi mo ito binabasa, may sakit ka at hindi mo pinagbubulay-bulayan ito. Unang Pedro 2:24, mamamatay ka pa rin sa sakit, kapatid. Kahit na anong bait mo, kahit na anong faithful mo sa church. Nalinaw hindi? Pakinggan mo na pakinggan itong 1 Peter 2:24. Ang ebidensya daw ay nagkalasog-lasog ang kanyang katawan, kaya pinagaling ka. Ibig sabihin, siya ang bumata ng lahat ng sakit mo. Ibig sabihin, wala ka ng sakit. Pinagaling ka na Pag pinagaling na, may sakit pa, wala. Kaya pag tinignan mo anak mo, mananampalataya ka, dahil binabasa mo yun ng binabasa hanggang sa tumimo sa puso mo, naging mananampalataya ka doon sa sakit. Tinalo mo. Kaya ang anak mo rin, kahit baby yan, binanal yan dahil sumampalataya ka. So sabihin mo nun sa sakit, oy, banal yung anak ko. Sa pamagitan ng mga latay ni Kristo, pinagaling na yan. Inangkin na lahat ni Kristo ang lahat ng sakit namin, kasama anak ko. Layas sa pangalan ni Jesus. Yun, may pananampalataya ka. Pero
Kalong-kalong mong anak mo, umiiyak ka, Lord. Pinaubaya ko siya, ang anak ko. Umaasa ako sa iyo, Diyos ko. Umaasa ako sa itaas. Akala mo pananampalataya yun? Malinaw siguro. Dahil yan ang alam natin. Umasa ka lang. Get well soon. Ang demonyo po ay sakit. Ang sakit ay demonyo. Hindi mo pwede. Hindi matatakot yan sa bait-bait mo. Sabihin, umaasa ka sa Diyos. Hindi at kailanman mangyayari na pagalingin ka ng Diyos. Ulitin ko baka hindi mo narinig. Hindi ka kailanman pagagalingin ng Diyos. Uulitin ko ulit. Hindi ka kailanman pagagalingin ng mabait, makapangyarihan na Diyos. Baka hindi mo pa rin narinig. Ulitin ko. Hindi ka kailanman pagagalingin ng Diyos. Bakit? Ang sabi niya rito, pinagaling ka na niya. So nagawa na niyang bahagi niya, pinagaling ka na. Pero ang bahagi mo, sumampalataya sa sinabi niya na pinagaling ka. Kailangan yan ang isipin mo sa loob mo kasi kung ano inisip mo sa loob mo, ganyan ka. At sasabihin ng dila mo dahil kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila mo. Kapangyarihan ba ng Diyos ang buhay o dila mo? Kapangyarihan ba ng diablo ang kamatayan o dila mo? Hindi ka pagagalingin ng Diyos. Bakit? Pinagaling ka na. Tapos na ang trabaho niya. Ang gagawin mo, gawin mo trabaho mo. Dito sa mundo, ikaw ang may puso, ang sabi ng Diyos, Proverbs 4:23, bantayan mo ang puso, dahil mula sa puso na yan, makikita mo buhay mo. Ano man dumadaloy sa puso na yan, dadaloy sa bibig mo. Yan makikita mo. Okay, so tapos na tayo nila. Kung hindi mo reviewin, nasa iyo. No? Umasa ka sa itaas, tingnan mo kung may mangyayari sa iyo. Umasa ka sa itaas. Yung mga natutunan natin, ayun, puno. Nagkasakit ka, andun, may suwero ka, nandun ka sa hospital. O sister, ang nangyayari sa iyo, umasa ka lang sa itaas. Yan, tuwan-tuwa ka naman. Anong umasa? Nagawa na ng Diyos ang lahat ng kanyang trabaho. Huwag mo iasa sa Kanya ang bahagi mo. Ang bahagi mo, sumampalataya sa sinabi niya, hindi sa Diyos. Dahil kahit diablo, kilala ang Diyos, naniniwala sila may Diyos, nanginginig pa nga eh. Pero ikaw, naniniwala ka rin may Diyos, pero may narinig ka ba salita niya? Wala. May narinig ka? Hindi ako galit. Gusto ko lang pagdiinan, sampal-sampalin ka ng katotohanan. Ganyan kami rito. Para sa ikabubuti mo. Dahil marami matigas ang ulo. Tapos lalapit sa akin, manghingi ng kung ano-anong singaw lang ng bibig ng anak niya. Sa akin pa mag-text. Padalang ko raw ng pera, padoktor doon niya anak, buti sosyal ka. Kami, lumaki kami 14 kami. Hindi kami nakatikim ng ospital, singaw lang eh. Tawas lang ang ano dyan Kung wala ka ng pananampalataya, singaw lang, sosyal ka. Dito ka pa sa akin hihingi. Yan ibig ko sabihin ganon. Ito lang utusan mo! Sa pangalan ni Jesus, palayas mo, singaw lang Naalala ko sinabi ni Pastor Chris, binata pa raw siya. Alam mo pag kumakain tayo, kaya nagsasalita tayo, biglang nakagat natin ng dila natin. Masakit. 3 araw na rin, hindi siya makain masyado. Pinagpipray naman daw niya. Hindi raw gumaling. Minsan daw, kinuha itong daliri niya, pinatong niya, sa dila niya. Gumaling ka, sa pangalan ni Jesus. Sa pamagitan ng latay ni Jesus, magaling ka na. Hindi inaabot daw ng 6 hours Nawala sino ang umaksyon? Diyos o ang tao? Verse 3, Efeso 1, chapter 3 at chapter 1, verse 3. Dalawa lang ito. Kahit na humaba man ito, okay lang. Kung makinig ka naman, mapalaya ka. Hayaan mo kung tingin mo, nagagalit ako, basta gumaling ka. At hindi ka na maghirap.
Para pag-uwi ko dyan, kahit papano, pakita mong biyaya, dalhin mo man lang kami sa McDo. Pastor, kumain ka. Ito ang bunga ng grasya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yung dati kong negosyo, nalugi na, bumangon mula sa sa kapangyarihan ng kadiliman, nalipat kakaliwanagan sa kaharian ng anak ng Diyos. Kaya ito, pinagpala ako. Iyan! Huh? Pero galit ako sa iyo. Tingin mo, sa ngayon, kasi marami sa ating gustong pagpalain. Sinasabihan na ng greater God, sinasabihan ng salita ng Diyos. Ayun, singaw lang ng anak niya. Itatakbo niya sa akin. Din pa doktor daw, doktor. Singaw lang yan eh. Lahat tayo nagkaroon ng singaw nung araw, di ba tayo tumakbo sa doktor eh. Nanay ko pa noon, ako, lampunaya at buko siya. Lampunaya. Alam mo yung lampunaya yung mapula-pula nandyan sa labas. Pipigayin nga na nanay ko. Sige nga, umiyak-iyak ka na. Nanay ko matindi yung malaking babae. Hindi ka pwede, pag nagalit nga yun, tatalian kami dito. Ay bata ka, tatalian kami dito ng lubid. Doon sa kabila siya ng kwarto. Labas, doon siya, hihatakin niya ng, iyak ka na naman. Malupit yung nanay ko. Mapait ka lang po na ya. Ayaw mo? Ari ka. Verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Hindi ba't bumango ka na kay Kristo? Wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman? Nailipat ka na sa kaharian ng anak ng Diyos? Kaya sabi niya, pinagpala ka na. Hindi ka pagpapalain. Tandaan mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ulitin ko ha, hindi ka pagagalingin ng Diyos, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Yung mong sabihin, Lord, pagpalain mo ako, hindi niya magawa yun. Bakit? Pinagpala ka na niya. Tapos na ang trabaho niya. Ang trabaho mo na lang, ito. Kung ano iniisip mo sa puso mo, ganyan ka. Death and life are in the power of your tongue. Yan lang ang trabaho mo sa mundong ito. Tapos na ang trabaho mo. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan. Pinili ka na pala bago pa itatag ang sanglibutan eh. Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Paano ka naman pagpalain? Nasa kaharian ka na dapat ng anak ng Diyos. Ang bukang bibig mo naman, may sakit ako. Mahirap lang kami. Sabi na Diyos, ini-insulto naman ako nito. Dapat nandito ka sa harapan ko eh. Kaharian ko ito eh. Pero ang pananalita mo, doon sa kapangyarihan ng kadiliman, anak, baguhin mo naman kaisipan mo. Ay, hindi, may sakit ako. Mahirap lang kami. Wala ka na nga doon sa teritoryo ng kahirapan at sakit eh. Narito ka na, anak. Andito ka na sa akin eh. Pero in Christ, kay Kristo, ako ito, anak. Parang basa ka nito, si Kristo kaharap mo nagsasalita sa iyo. Anak naman, huwag mo na banggitin, wala ka na roon eh. Malaya ka na doon. Bakit patuloy mo binabanggit? Ako na nga ito nagsasabi sa iyo eh. Kasi panagbasa tayo ng scripture na ganito eh. Akala mo Bible kaharap natin, hindi ang Diyos. Pinili ka na nga eh. Wala ka pang bahid dungis eh. Bakit naman lagi mo sasabihin, kadiliman na salita, my goodness. Death and life and the power of your tongue. Kung ano iniisip mo sa puso mo, yan ikaw. Iniisip mo pa rin ba madungis ka? Makasalanan ka? Hindi ka pa pinagpala? Yan din nalalabas sa dila mo. Yan ang makikita mo. Dahil mula sa puso mo yan, dumalo yung buhay eh.
Hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Ulitin ko, hindi ka rin pagagalingin ng Diyos. Bakit? Nagawa na niya yung trabaho niya. Si Kristo namatay na buhay na maguli. Pinagpala ka niya kapatid. At pinagaling ka pa. Wala kang sakit. Hindi ka mahirap. Nasa kaharian ka na. Na tunay kaharian ng tatay mong tunay. Amen? Father Almighty, salamat po. Dalangin ko na ukil-kilin mo ang bawat makinig at mga makikinig pa na ulit-ulitin nila pakinggan ang katotohanan mong ito upang maganap na ang kasiyahan mo na makita kami lahat malaya sa kahirapan. Wala nang mga sakit. Malulusog at masagana ang aming buhay. Hindi po ito love of money, kundi ito mana namin. Binayaran ito ng dugo ng iyong anak. Kaya Ama, please, ukil-kilin mo kami lahat. Saksakin mo itong mga puso namin ng iyong mabuting balita. Hiwain mo, tapyasin mo, Ama. Holy Spirit, Daddy, Abba. Tantarin mo ang mga puso na matitigas nang mawala sa amin. Maiwan sa amin ang pusong malambot na kayang alagaan ang iyong mabuting balita upang makita mo na ang binayaran ng aming Panginoong Yesus na kami nananagana at malulusog. Salamat, Ama, at naganap ito dahil pinakikinggan mo ako palagi. Dahil hinihiling ko lahat ito sa buhay ko, katuwiran ko, katauhan ko, si Yesu Kristo na anak mo sa pag-ibig. Na amin lahat, dugo at laman. Salamat po. Amen. 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 Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again. We remind you, take care of this video at bantayan ng lahat ng makikinig na purong mabuting balita ang kanilang marinig. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Guys, you are blessed. I know you are blessed when you patuloy niyong reviewin ito. Malakas man ang boses ko na akala mo nagagalit ako. Dahil pag hindi kita pinagalitan, hindi kita sinigawan, babalik ka doon sa mga preacher na ang bait-bait, masarap po maging mabait. Ngunit kung wala naman po power ang sinasabi, hipu-hipuin ka ng lesser truth, hindi mo ito pakinabangan. Ang pinakagusto ng Diyos, 3 John 2, gusto niyo makita na tayo ay masagana at malulusog. Sang-ayon daw sa kasaganaan din ng ating mga puso. Ibig sabihin, may gagawin tayo. Maging masagana ating puso sa pamamagitan ng mabuting balita ng Diyos. Reviewin mo ito. Reviewin mo ng reviewin. Okay? You are blessed, guys. Tandaan mo ginagawa ko ito dahil mahal ko kayo. Ayaw ko na madagdagan pa ang nangyari sa mga kapatid ko. Ayaw ko may mamatay sa sakit at maghirap. Alam ko paano maghirap. Ayaw ko danasin natin yan. Amen? In Jesus' name, we are blessed and we are already healed. Amen? Sabihin mo amen. Amen. Hallelujah. You're blessed.